Yan guys, so good morning ulit. Bagong video. So, topic natin ngayon, yung types of entry. Kung saan lugar o area ka entry. Ito medyo mabilis lang. So, yun, intro na tayo kagad tapos explain ko na. So, ayan, dito tayo sa chart. Meron tatlong klase ng entry. Hindi ko explain yung dalawa. Bibigyan ko lang kayo ng idea kasi hindi naman yun yung ginagamit ko. So, tatlong klase ng entry sa Smart Money Concept or ICT is yung tinatawag na order block. Yun yung ginagamit ko. Tapos, fair value gap o yung imbalance. Na-discuss ko naman na yan. At yung last is yung breaker block. So, yun. Meron syempre yung pros tsaka cons yun. So, explain ko ngayon ba't kailangan yung malaman to. Kasi, pag gumawa kayo ng strategy nyo, pwede nyo gamitin yung tatlo kung gusto nyo. Pwedeng isa lang, pwedeng dalawa. Which is actually, depende naman yan sa preference mo. Kung kaya mong bantayan yung market, eh, yung buong area yung bantayan mo. Diba? Yung buong last down move before the up move. Let's say, ito. Ayan, ito yung buong up move. Yan. Yan yung buong up move before the down move. Diba? Na nag-liquidate sa area na to. So, yan. Bantayan mo yan. So, nasa loob niyan yung order block which is ito. Ayan guys. May aso. Pasensya na. Gising na sila. Kasi alas 5 na ng daling araw. Yan. US. Asian. Sorry. So, yan. Ito yung order block. Ngayon, ito naman yung imbalance. Ito. Na-explain ko na yan. So, hindi ko na tatakal dito yan. Yan yung imbalance. Or, mas maganda ito para sa akin. Wait lang, lakihan natin. Ito yung magandang part ng imbalance. Kasi nandito yung, yan. Yan yung imbalance. Diba? Na-explain ko naman yan. And lastly is yung breaker block. Ano yung breaker block? Ito. Yan yung breaker block. Kaya siya breaker block kasi order block siya. So, last down move before the up move. Sabay biglang break. So, kaya siya naging breaker block. Alam ko ito ginagamit ng iba. Tapos dito sila nag-entry. Ang stop loss nila is sa ibabaw nitong manipulated. Then, target is previous low. So, ayan. Ganyan. Ganyan ang trade na itsura nila. So, ayan. Na-explain ko lang yung pros tsaka yung cons. Simulan natin syempre dun sa ginagamit ko mismo, which is yung order block. Yung order block is again ito yon, yung last up move before the down move. Yan. So hindi ko na to sinasama, depende sa'yo kung anong preference mo. Burahin ko muna to. So yan yung order block. Ito yung last up move bago nangyari yung buong swing na ito, which is ito. Yan. So, yan yung area of interest ko o yung tinatawag na AOI. Yan. Dito. So, antayin kong pumunta dyan yung price or pwede ka nang mag-advance entry. Usually, yung ginagamit nila dyan pag nag-entry sila. Again, this is short position. So, yung opening candle. Kasi since nasa long side green candle to which is bullish. Yung opening candle. Kasi diba ito yung open, ito yung close. So dito sila mag-entry. So para makuha mo yan, alam naman natin yon yung control. Tinuro ko na sa inyo. Hold mo yung control tapos yan. Yan. Tapos stop loss is yung above nito. Pero mas safe ito. Yung sa taas nito. So yan. So dito. Yan. Dito. Yan. Taas mo lang konti. Depende sa preference mo. Yung iba gumagamit ng average true range ba yan? Parang ganyan. Ng indicator. Ako kasi tinataas ko lang siya ng isa. Ayan. So, anong pros nito? Ang pros niya is mataas yung R. Ayan. Kasi, let's say, dito ako entry. Stop loss ko is above nito. So, same target. Let's say, ito. Ayan. So, yan ang pros niya. Advantage niya pag order block ang tinarget mo, mataas yung R. So let's say yan, 4.75. Yung iba naman ang ginagamit nila is gumagamit pa sila ng fib
let's say yung highest and lowest part. So yun, control pa rin. Tas lowest part or ito, syempre. Yan. Then ito yung magiging entry point nila. Yan. So mas magiging mataas yan. Halos, ayan, so 7R na, 'di ba? So yan ang advantage niyan, yun yung pros. So yung cons niya, yung probability na ma-open yung position mo, mababa. Kasi malalim eh, kumbaga nasa extreme level ka na eh. Andun ka na sa pinakataas. So mababa. Yun nga lang, kumbaga, kung maganda to sa mga willing to wait, mga pasensyosong tao, ayan. Kaya ito yung napili ko, kumbaga, hindi naman trade often eh. Trade well, diba? So yun, ito yung pinili kong area of interest kasi nga, dahil doon. Okay lang sa akin kahit maiiwan ako sa trade. Wala namang problema doon. Basta ang importante, mataas yung risk reward ko at the same time. Mataas yung probability ko. Parang ganun. So yan, ito yung preference ko. Next is yung, so yan, pwedeng yung sa open, pwede rin dito. Ayan. Again, ito na yung entry point ha. Kumbaga sa, diniscuss ko na dati, yung top-down analysis. So ito na yung entry time frame. Ito na yung ina-explain ko. So next, pag na-confirm mo na yung trend sa higher time frame, tapos nasa area of interest ka na nung main time frame mo, ito na yung entry time frame. Dito mo na siya gagawin. So ito na yun. Kapasin mo pa 5 minutes tayo. So yan ang itsura ng short position ko. Next is, ito hindi ko explain parehas masyado kasi hindi ko ito ginagamit. Kaya kung grunong-grunungan. Next is yung breaker block, which is ito yun. Yung last down move before the liquidity and then nag-reverse. Yan. So again, correct me if I'm wrong. I'm sorry kung hindi ko alam to. Pero ito kasi yung tinarget niyang liquidity. Yan. So napansin nyo, ranging market. So tinarget niya yung liquidity sa taas, tapos biglang nag-drop. So ito yun. Ito. So ito yung breaker block. So kasi ito yung last down move before the liquidity. Teka, burahin ko to. Yan guys, pasensya na, maraming manok kasi yun nga, paumaga na, 5:27 na. So yun, ito yung last down move before the up move, which is nag-liquidate dito. So ibig sabihin, dito yung entry point ni sino yung composite man, di ba? Ito yung ginamit niya para makuha niya yung order dito. So kailangan niyang bumalik sa area na to para i-cancel yung pinang long side niya bago niya ituloy yung main move niya, which is yung down, kung bababa siya, di ba? So na-explain ko yan sa previous video. So yan, yung iba dito nag-aantay. So anong pros nito? Mas malaki yung chance na matrigger yung order mo kasi mas malapit ka. Kumbaga halos nasa 50% ka na eh. Tingnan mo. Yan o. Kumbaga lagpas ka lang ng konti. Pero still, nasa sell zone ka pa rin kasi nasa premium area ka pa din eh, di ba? So yan. Mas malaki, yun ang pros niya. Mas malaki yung chance na matrigger yung order mo. Yun nga lang, ang cons niya, syempre, laging may ganun. Mas mababa yung R mo, syempre, di ba? Kasi kung, kita naman eh, kung ito yung pipiliin ko, lagay ko sa taas. Tapos dito, yung target, so 1.2. Kahit lagay mo sa 50% yan, still, 2.06. So, yan. Pero, mas maganda dyan kasi high probability. Kung mataas yung chance na matrigger yung order mo. So, yan ang niya. So, yung iba again, ginagamit nila is 50%. Yung iba, yung mismong ilalim. So yun, depende sa preference mo. Tapos yung huli is yung imbalance. Yung imbalance naman, ayan, na-explain ko na rin yan. Yan yung kailangang ma-feel na area. Ayan. So ito siya, diba? Yung gitna ng tatlong candle na walang wick. So yan siya. Ayan, ito yung blank area, diba? So yung blank space. So same, ganun lang din ang gagamitin nila. Entry niya is dito. So yun, maganda rin ang area niyan. Kumbaga, siya yung nasa gitna. Parang siya yung kumbaga sa breaker block tsaka sa order block, siya yung nasa gitna. Yan. So yun, pros niya, parang siya yung pinakasakto. Kaya madalas, yan ang ginagamit ni ICT tsaka mga ibang trader, yung fair value gap.
Pwede rin sa gitna niyan. Yan, yung gaya ng kanina. Pwede rin yan ang entry mo. Yan. So, dito ang entry mo niyan. Yan, 4.99 din yung R niya. So, yan. Yan lang yung ano. Kasi halos patapos naman na tayo kasi sa next video, mga susunod, pagsasama-samahin na natin yan. Tapos, yan. Tatrack na natin. Parang backtest na siya sa, yan, sa small scale. So, real money gagamitin natin, though small scale nga lang. Tapos, live. So, magagawa ko ng strategy na pwede nyong sundan. Since short term ako, mas masusundan nyo siya kasi hindi tayo sa minuto nagte-trade. Yan. So, yun. Ito lang muna sa ngayon. Mabilis lang explanation ko kasi halos na-explain ko naman natin na din to dati. So, yun. Ingat kayo. Small scale trader ulit. Susunod, pagsasama-samahin na natin lahat ng mga natutunan natin. Tapos, yun. Magsimula na tayo mag-trade. Salamat.